Hallelujah, 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 hallelujah. Hihilingin ko sa Ama, Espirito'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Gising na po ba kayo? Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito at nitong mga nakaraan, ibinibigay po yung kahalagahan ng Espiritu Santo na ipinadala ng ating Panginoong Hesus Nazareno nung siya ay umakyat na sa langit. Ipinapahayag na napakahalaga ng gawain ng Espiritu Santo sa buhay ng mga alagad pag-alis ng Panginoon hanggang sa ngayon. Dahil yung Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo, siya ang magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng paggabay upang tayo ay maging malakas at patuloy na nagkakaroon ng pag-asa habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Ang tanong, sa ating mga buhay, binibigyan ba natin ng pagpapahalaga yung pananalangin sa Espiritu Santo? Binibigyan ba natin yung ating mga sarili ng pagkakataon talaga na humingi ng tulong, magbukas ng ating sarili sa Espiritu Santo? Alam po natin, alam po ba ninyo, isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan tayong makita ang katotohanan sa ating mga buhay. Bakit tayo nahihirapan magkaroon ng kapayapaan sa ating mga buhay? Isa sa mga dahilan ay baka dahil hindi natin hinahayaan na ang Espiritu Santo ay dumating talaga sa ating mga buhay. Nahihirapan tayong makita ano ba yung tama sa mali, ano ba yung magbibigay ng kaayusan sa ating mga buhay, magbibigay ng pagkakaisa sa ating mga buhay. Ang dahilan, isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi natin makita ang mga iyon, ay dahil hindi natin binibigyan ng pagkakataon yung Espiritu Santo na dumating sa ating mga buhay. Pinipili natin yung mga sarili nating katotohanan. Pinipili natin yung mga sarili nating kagustuhan. Hindi natin hinahayaan na ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay magabayan tayo. Ilan po sa atin ang humihinto sa bawat araw, humihinto sa bawat linggo,
para magbigay ng panahon sa ating Diyos Espiritu Santo para ipahayag sa atin ang katotohanan na ang Diyos palagi nating kasama at nais tayong gabayan. Isang halimbawa po, may isa pong nanay na minsan ako'y nakausap. Ang sabi po ng nanay na ito ay parang maraming gabi, maraming araw sa parte ng kanyang buhay, noong mga nakaraang iyon, na hirap siyang matulog. Sobrang nag-aalala siya. Bakit daw siya nag-aalala? Ang sabi po ng nanay na iyon ay dahil iniisip niya daw yung kanyang mga anak. Sabi ko, ano bang meron? Bakit mo iniisip yung mga anak mo? Sabi niya, iniisip niya lang, paano kung bigla siyang mawala? Bigla siyang kuhain ng ating Panginoon. At sabi ko, bakit naman ganun agad yung iniisip mo? Napakalala naman agad. Sabi niya, hindi kasi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa araw-araw. Baka bigla na lang akong kuhain at hindi ko alam kung paano magsusurvive yung aking mga anak. Sabi ko, anong ginawa mo patapos mong maranasan ang mga iyon para maging panatag muli yung iyong kalooban? Ang sabi po ng nanay na iyon, ang ginawa niya gabi-gabi, umaga, huminto sa pananalangin, nang hingi ng liwanag sa ating Panginoon. Palaging nagtatanong sa Panginoon kung ano ba ang magbibigay ng kapanatagan sa kanyang buhay. At alam po ninyo, isang umaga sa kanyang pananalangin, biglang pinaalala sa kanya ng Panginoon yung sarili niyang karanasan, na nung bata sila ng kanyang magkakapatid, nawala agad yung kanilang mga magulang. Nawala yung kanilang magulang, pero sa ngayon, matagumpay sila, may maayos na trabaho at may maayos na pamilya. Naalala niya na kahit sila ay naiwanan agad ng kanilang mga magulang noong bata pa sila, patuloy na may ipinadala ang Panginoon para itaguyod sila at upang dalhin sila sa kung nasaan sila sa ngayon. Sa pamamagitan ng pananalangin, ipinakilala ng Espiritu Santo yung katotohanan na yung Diyos patuloy na tutulong sa kanila at patuloy na sasama sa kanila sa pamamagitan ng kanyang paggabay at mga taong ipinapadala niya. Ano pong pinapaalala at paanyaya sa atin ito? Marami pong nangyayari sa ating buhay na pwedeng maging dahilan para makalimutan natin yung presensya ng ating Panginoon. Maraming problema at maraming ibang mga boses na pwedeng mas malakas kaysa sa boses ng ating Panginoon. Kaya nahihirapan tayo na makita at marinig yung boses na Panginoon. Kaya nahihirapan tayo na makita yung pagkilos ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Ano pong ginawa yun nung nanay na iyon? Patuloy na nagbigay ng panahon, nagbigay ng espasyo sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pananalangin upang ang Diyos mangusap sa kanya, mangusap ng katotohanan sa kanyang buhay. At sa pamamagitan ng paghinto at pananalangin na iyon, ang Espiritu Santo ay ipinahayag ang katotohanan sa kanya na ang Diyos sa lahat ng pagkakataon hindi magpapabaya, patuloy na sasama at patuloy tayong dadalhin sa mas mabuting buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung paanyaya sa atin sa bawat araw, sa bawat tagpo ng ating mga buhay, upang maunawaan at makita natin ang presensya ng Panginoon, huminto, manalangin, at buksan ang ating sarili sa grasya ng Espiritu Santo, upang patuloy tayong mabigyan ng pag-asa ng presensya ng Panginoon sa ating buhay. Palagi pong kasama natin ang Diyos. Nawa, hayaan natin siyang palagi tayong samahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon sa Kanya, ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.